Hello guys, magandang araw. May ginagawa naman tayong illustration o drawing na kung saan ay meron tayong maibahagi sa inyo itong na-experience ko noon. 1990s pa ito. At ginawa ko na lang itong drawing kasi hindi ko makalimutan na noon ay wala pa tayong high-tech na cellphone at wala pa rin cellphone na ginagamit. At ito ay isang history, mayroon siyang history sa panahon ng Kastila dito sa lugar. Ayan. Ito ay inakyat namin noon, 1990s pa ito. Isang bundok ito na meron siyang, ito ay gawa ng, itong area na ito ay isang gawa ng Kastila noon. Itong bundok na ito na meron siyang hagdanan at meron tatlong square box na butas papunta sa ilalim dito sa loob ng bundok na ito. So ito ay at itong nasa itaas parang gawa na rin ng Japanese during World War II. At meron siyang paglagyan ng sa gilid, bawat gilid ay parang machine gun ata. So nakatanaw ito doon sa baba ng dagat. At makikita ito kasi banggitin ko na lang ang pangalan. Ang lugar na ito ay nasa tayo, malapit ito, itong lugar na ito ay malapit ito sa Port of Santa Maria. Ay nasakupan ito ng Shukon, Zamboanga del Norte. So banggitin ko na lang kasi wala na akong magagawa dito. At dinudrawing ko na lang kasi noon may kasama kaming Muslim na live winter na Muslim na isang MNLF na ngayon ay kasapi ng gobyerno. So itong hagdanan na ito ay papasok doon dito sa kasi may sabi nito noon na pumasok, meron siyang siyam na kandado dito sa loob, pero hindi naman ito na pasok ng dito sa loob. Pumasok lang kami dito kasi entrance ito ng hagdanan. Ayan, papasok doon sa loob. May kami daanan dito na tatlong kandado sa loob, hindi ko na ilagay sa drawing. At meron siyang dito, may dito sa loob na tumitira, yung tawag dito, yung binaw tawag sa Bisaya, o wild goat na nakatira dito, puti yung kulay dito sa loob. Buhay yun pero hindi lang namin pinapansin, hindi, mata lang yung nakikita namin at saka yung kulay na balaybo ay puti dito sa loob. Na hanggang sa yun lang naabot namin sa sa aming pagpasok kasi wala nang hangin sa loob. Kaya bumalik kami paakyat palabas. Yan, dito sa entrance na ito. At ito ay tatlong score box na butas na ito. At hinulugan naman ito ng bato, pero cemented ito. Itong ito, cemented. Hinulugan naman ito ng bato at matagal siya umabot sa loob. So, yung hinulugan ng bato, matagal siya na ilang seconds yun hanggang sa narinig namin na yung bato noon sa loob ay tumataginting dun sa loob. Kaya parang may ito, parang lagusan ito papunta nito kasi may nakapagsabi kasi na gawa ito noon ng
Japanese. Kasi ang nauna dito ay yung kuta kasi ito ng Old Spanish o Kastila. Kaya siguro ay gawa na ito ng mga Japanese na meron siyang daanan, lagusan pupunta dito sa baba. So ayan. Medyo ano lang yung kanya. Ayan. So dito sa ano niya, itong scoreback na ito sa ilalim ng dagat ay nakita ito noon ng diver namin noon na mayroong malaking kandado. Ito. Mayroon siyang score o naka-close na pintuan na mayroon siyang malaking kandado. Hanggang sa ano, ang history kasi dito sa lugar. Kasi noon may pira pa tayo. Nagpaano ako dito. Nagpa araw-araw ako nagbabayad sa tao. Yung kaibigan ko. Sinusulan ko ng 500 pesos yung bawat araw. So ang lugar na ito, ito nasa gilid ng pangpang ito, malaking butas ito. Siguro mahigit 2 meters ata yung open na butas na yan. Nasa gilid ito ng pangpang at ang baba niya ay dagat. So itong lugar na ito ay entrance ng galing sa labas ng dagat papunta sa papasok dito. Kasi yung mga barko na magtatago sa panahon ng bagyo ay dito sila sa loob ng ports ng Santa Maria. So ito yung pantalan. Ayan, may warehouse dyan. So noon ay nagpasisid ako kasi may mga kaibigan tayong mangingisda na noon ay meron silang sinisisid dito dahil yung sinisisid nila yung mga malalaking tawag dito yung balat na first class na balat na 7,000 ata daw yung kilo sabi nila noon. Dito sila sumisisid at may nakikita yung sinusulan ko na mangingisda na 2 drums na plastic na merong tatak na EU-55 itong 2 drum na ito. Nasa ano ito? 30 to 35 meters estimated sabi nila ang lalim dito sa dagat na ito, sa ilalim ng dagat. So yung lahat na nakikita nila ay binanggit sa akin kaya sinusulan ko sila, inaaraw-araw ko noon. So hanggang dito ay inaabot nila so sa unahan. Meron naman siyang score box na meron siyang kadina at merong angkla, malaking angkla ito. Na noon ay makikita pa itong angkla na ito at nailibing na rin itong kadina. Yung score box nakita pa pero ano na lang, maliit na lang yung nasa ibabaw nakikita. Merong angkla, merong kadina at score box, malaki ito. Estimated ito na 4x4x8 yung estimated nila. So dito papasok doon sa loob, meron dyan history ng Japanese Japanese yung Spanish pala na noon ay may nakapagsabi na matatanda, anak ng matanda na anak ng Muslim na kaibigan ko ay may nakapagsabi sa lugar dito na meron siyang nalunod noon na 3 galyon ng Spanish dito sa lugar. So matagal na ito pero walang nabanggit kung anong nakikita kasi malalim ito, nasa 25 to 30 meters sa ilalim ng dagat. So ito ay shoreline
itong dinodrawing ko kasi hindi tayo sanay sa pagdrawing. Zero line ito nasa gilid niya. Ayan. So may tatlong galyon diyan, nakikita nila na ano na tumagilid na dahil sa kalumaan na. At yung ano dito, lugar na ito na galing sa labas, meron ano diyan, hindi ko lang na ano na drawing kasi yung diver ko noon na sinusulan ko ay may nakikita silang malalaking barko ng Japanese, may tama doon sa ano sa gitna at sa puwit, at nasa estimated nasa 65 meters papunta doon sa labas ng port ng Santa Maria. Siguro natamaan siguro ng torpedo yon during World War II. So maraming history dito sa loob. Meron marami silang nakikita na ano, mga kabaong na hindi na parang nakalimutan na kung saan yun nakikita nila kasi mahilig sila sisid ng mga malalaking balat, namamana ng malaking isda dito sa palibot ng port ng Santa Maria, Sukon, Zamboanga del Norte. So ito po yung landmark port ng Santa Maria. Ibahagi ko na lang ito sa inyo kasi wala na akong magagawa, wala tayong saktong budget, wala tayong saktong kagamitan kung paano ito makukuha. Nasa estimated ito 30 to 35 meters. May score box or kabaong, at yung may score box na merong kandado, at paakyat kami dito 1991 ata ito na naakyat namin. So, meron siyang landmark din ito ng gawa na ito ng sinaunang Kastila hanggang sa masok yung Japanese, ay meron din silang landmark na iwan o isang marker. Meron siyang paglalagyan ng machine gun dito bawat gilid. Solid concrete ito, itong pana ito. So may nakatatak dyan, nilagay ko kasi hindi ko nakalimutan yan na sa panahon na kami ay nag-treasure hunting o pinupunta namin yung mga prospect sa lugar dito sa lugar na ito. So ito ay nasakupan ito ng Port of Santa Maria, Sukon, Zamboanga del Norte. So wala na akong magagawa dito kasi wala tayong budget, kaya maibahagi ko na lang sa inyo itong hindi ko makalimutan na karanasan dito sa lugar na ito. So ito lang guys, ay maibahagi ko sa inyo ang kahit kunting oras sa inyong panonood, at subscribe po sa aking YouTube channel, Aris Vlog ng Zamboanga del Norte. Maraming salamat po.